Ipagpapatuloy po natin ang tungkol sa sinasabi kong justice in the family. At napasimulan po natin doon sa punto na kailangang bigyan ng mga magulang ng tamang edukasyon ang kanyang anak religiously o spiritually, o kaya naman kailangang turuan niya kung ano ang tamang moralidad. Dahil kapag nagkulang dito ang mga magulang, ito ay kanyang sasagutin pagdating ng takdang panahon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ay isang pangunahing obligasyon ng sino mang mag-asawang Muslim para sa kanilang mga anak. Kaya hindi po lamang basta-bastang pag-aasawa o ang paglagay sa tahimik, sabi nga. Ang sino mang nagbabalak na mag-asawa, kailangang alamin muna niya ang kanyang mga responsibilidad, ang kanyang mga obligasyon, lalo na sa sandaling siya ay magkaroon ng anak o mga anak. Hindi lamang sapat na yung nabigyan ng pagkain sa araw-araw anak, nabigyan ng tirahan, nabigyan ng baon sa eskwela, araw-araw isang bata, nabigyan ng kanilang kailangan, kasuotan o damit, sapatos, mga laruan, o kaya gamit sa eskwela. Ang lahat ng ito po ay material na bagay. Ang kulang at siyang higit na pinakamahalaga ay ang spiritual needs and moral education para sa ating mga anak. Kapag nagampanan po nating mga magulang ang ating pangunahing tungkulin, maging very fair tayo sa ating mga anak, nabibigyan ng magulang na importansya ang Islam, at naging mataas ang uri ng kanilang moralidad. At dito nagsisimula ang pagyabong ng pagmamahalan, pagkakaroon ng pagkakaisa, pagkakasundo, kapayapaan sa loob ng tahanan. Nasa gitna ng mga anak ang pagkakasundo, pagtitiwala sa isa't isa, mutual trust among the members of the family. At ang nagiging resulta, damang-dama po ng mga anak ang pagmamahal ng kanilang ama't ina, at alam ng mga bata na iginagalang ng kanilang mga magulang ang kanilang karapatan bilang mga anak. So brothers and sisters in Islam, huwag pong kalilimutan na dapat maging fair tayo ng mga magulang sa ating mga anak. Dahil kung pananatilihin natin ang unfair treatment o yung ang tinatawag na favoritism, ito po ang magtuturo sa ating mga anak na magkaroon ng lihim na galit sa kanilang mga puso. Mawawala unti-unti ang pagkakaisa, mawawala ang pagkakasundo. At ang ganong mga damdamin ang siyang magiging sanhi upang magkaroon ng tinatawag na family breakdown and bad blood sa gitna ng magkakapatid. Mawawala ang pagmamahal, mawawala ang pagkakaisa, mawawala ang pagtutulungan, mawawala ang affection, at ang hahalili sa mga puso ng mga anak ay yung lihim na inggit, pagiging maramot, at kawalan ng respeto sa mga kapatid. At ang lihim na sama ng loob sa mismong mga magulang. That later on, kapag sila'y nagsilaki na, mas lalong magiging matindi ang problema. Kadalasan, ang ganitong mga anak na nakaranas ng unfair treatment mula sa kanilang mga magulang, and they are so unfair sa kanilang mga anak, ang mga bata po kapag sila nagsilaki, nagiging problema ng pamilya at magiging problema ng ating sosyedad hanggang sa maging sila ay maituturing na problema ng ating bayan. O hindi ba ang kasabihan? Ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan. O paano natin maasahan ang ating kabataan kung hindi natin maituturo sa kanila ang kanilang dapat na matutuhan? Kung wala sa ating tahanan ang initial na kabutihan, tulad lamang ng fair treatment sa bawat isa. Kaya inuulit ko, iwasan na po natin yung pagkakaroon ng mga anak na paborito. Lahat po sila anak natin. Kaya kinakailangan pantay-pantay po ang ating pagtingin sa kanila. At inaasahan ko na sa susunod na pagtatanghal natin ng Women in Islam sa March, inshallah, 27,
Eskwela po sa isang Webes. Sa susunod po, ay akin pong ipagpapatuloy ang pagtalakay sa ating topic na Justice in the Family. Pero, ito po ay may kinalaman sa mag-asawang Muslim. Lalo na kapag hindi lamang po isa, o dalawa, tatlo, o kaya umabot na sa 4 ang naging asawa. Ano ang masasabi nating injustice in the family? Ito po ang issue na ating tatalakayin sa susunod pong Huwebes, pero po sa darating, kundi bago po ang April, sa katapusan pong Huwebes ng March, atin po yan tatalakayin. At kayo po dumako tayo sa bahagi ng pagbabasa ng nagdaang text message. And this time, bibigyan po sa atin ng advice o payo according to Islam. Sa totoo lang po, nagtanong po muna kami, nagkonseho muna kami sa ating mga brothers, mga sisters in Islam, at nabuo po ang aming masasabing suggestion doon sa sister na nagtanong po sa amin. Yan po ang sistema dito sa Women in Islam. Hindi po right away nagbibigay kami ng kasagutan sa inyong mga text messages. Maari pong medyo naiinip kayo, pero talaga pong iniisa-isa namin. Dahil gusto namin kung kami ay magbigay po sa inyo ng suggestion, yun ay according to Islam. At ito po ay hatid sa inyo ni Sister Fatima. Assalamualaikum, Sister. Assalamualaikum din, sister, at sa mga patuloy pa rin nakikinig sa gabing ito. Ito po. May kapatid po tayo sa Islam, mga kaibigan, na naninirahan sa Cavite. Ang text message niya po ay nabasa na po natin last Thursday. So, ang problema niya ay ganito. Siya ay isang balik Islam at nakapag-asawa ng Muslim from Mindanao. Maayos naman ang kalagayan ng kanyang pamilya. Sa ngayon po, ang sister na ito ay isang buntis. So, ang kanyang problema, ang mister niya, 25 years old pa lamang, at ito ay may katex. May katex ito, Sister Rashida. Kilala din niya ang nasabing katex ng kanyang mister, at nauhuli pa niya, nag-I love you through text ang dalawa. So, nabanggit sa kanya ng kanyang mister na balak niyang pakasalan ang naturang babae. Yung katext. Yes, yung Okay. ka-textmate na nalaga I love you. Okay. Ang sister na nagpadala sa atin ng kanyang problema ay hindi naman tumututol sakaling kumuha siya ng pangalawang asawa, yung mister niya. Kaya lamang tumututol siya sa nasabing babae dahil may bad record